Kuyog, tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa Siyempre, kulong ka kapag kapag ka napatunayan. Ano, yung flood control na yan. Siyempre, kulong ka, lalo na plunder ang kaso na yan, walang bail, hindi ka makakalabas hanggat nililitis yung kaso na yan. Oh. Biruin nyo, nakita nyo, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi nila ho, mga bossing na ibinibintang sa administrasyon, ibinibintang doon sa mga kalaban nila, kayang-kaya ipaliwanag namin. No. Yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon kay Pangulong Bongbong Marcos, kayang-kayang ipaliwanag po, isa-isa, no? Yung sitwasyon nila, yung sinasabi niya na KKK, oh, na kuyog, kaso, kulong, oh, di ba ang dali pong ipaliwanag, mga boss? papairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay... Sandali. Yung kay Marcoleta, ano po, yung kay Rodante Marcoleta, halata na kapag kabababa ng 2022, yung mismong taon, medyo umiiwas, nangingilag si Marcoleta. Ibinabalik sa 2022 pataas. Yung tipo bang ayaw niyang masasambit, ayaw niyang mapupunta sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Ganon. At saka ituturing mo na maganda yung kay Rodante Marcoleta, samantalang ang ipinipilit niya ay maging state witness ang mga diskaya? Aba, ibang klase. Ano ho? Yun lang ata ang senador na talagang bukang bibig niya sinasabi na, bakit po magsosoli ng pera kung maging state witness? Ayaw ni Marcoleta. Oh, yung pagpapasoli ng pera ng mga diskaya. Yung ba yung maganda? Kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero, at nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So, ganun din po, no? Nung una, hanggang ngayon, inaaral pa nila kung paano babalik. Tinatawag nga yung 18 marites ninyo. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, sige po, mag-i-inhibit po ako. No? Dahil yun yung request ng 18 marites. Tapos sabi, nandyan naman po si Senator Kiko Pangilinan para humalili sa akin. Aba, kinabukasan mga kababayan, yung pangalan, hindi, yung litrato ni Senator Kiko Pangilinan nandoon na din po sa litrato na inilalabas nila Baligod. Oh, di ba? Nabanggit lang po si Senator Kiko Pangilinan ang hahalili sa amin. Kinabukasan hindi nila sinabi nakasama, pero nandoon nililabas nila yung picture. Ano iisipin ng mamamayang Pilipino? Kasali din si Kiko Pangilinan. Oh, di ho ba mga kababayan? Oh. kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, dun po... Ma'am Neng Gigi, good night po. No? Pahinga ng para may lakas bukas. Muna po ako sa bakit. Okay. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayaw ko sila maging... Dali, nabibitin ka. Ano ang basehan mo para mabitin ka? No? Ano ang pinagkumparisonan mo para mabitin ka nung dating Pangulong Duterte? Doon ba? Eto kasi ako mga kababayan, simula nung nakatutok ako sa politika po,
Doon sa dating Pangulong Duterte, wala kang makita na ikukumpara dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi, nabanggit ng dating Pangulo na si Duterte na merong nakawan, na meron pong mga magnanakaw o merong katiwalian, korupsyon diyan sa DPWH. Pero 6 na taon yun na nakaupo siya. May ginawa ba? O tinungangaan lang? O wala lang? Yun lang ang trip niya. Trip ko sabihin sa mamamayang Pilipino na malaki ang korupsyon sa DPWH pero hindi ako kikilos. Wala namang ginawang pagkilos yun. Kaya paano mo sasabihin na kulang pa yung ginagawa at itong inaano ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Las Bron, tama Mark, asan ang basis ni Cayetano? Asan ang pagbabasihan niya na kulang po? Eto, umuusad. Ano po, mga kababayan? At ito lang po ang presidente na talagang hinarap po ang korupsyon sa bayan natin, mga boss Chipamo, sir. Target, whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita, talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much Sabi ni Jose Granada, bitin sa pagnanakaw si Petro ngayon, si PBBM ang Pangulo. Tingin ko kaya madaming galit kay Pangulong Bongbong Marcos No? Nausog ho, nabitin yung kanilang yung kanilang mga plano para sa pera ng bayan much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people, na parang hindi tinitignan. Pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo. Dali, ulitin niya ho natin, mga kababayan. Tignan niya ho ulit natin yung sa kanya, yung sa Taguig daw ho. Now open. Champaka Resort in Taguig. Okay, yan pala yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. No, Champaka Resort in Taguig daw ho. Handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na wag niyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan. Ito ba yun? Sandali. Hindi. Tama ba? O ito. Kamali ata ako Mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na wag niyo ako alalahanin. Hindi. Nandito na pala talaga yun. Sana naman po, walang Ay, sa Taguig. Atras natin, ha? Diba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people, na parang hindi tinitignan. Pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Handa sa cost. Pero July 30, no? Nag-post si Senator Panfilo Lacson, mga kababayan, na pabulong daw pong nagre-request ng ceasefire itong kampo ni Alan Peter Cayetano. Akala ko handa sa cost. Go, tuloy! Marami akong kinailangan sabihan na wag niyo ako alalahanin. Ayan. Kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination. Ano naman yan? Bakit bigla na namang may mamamatay? Sino naman? Ito, ang hirap po dito sa mga DDS, mga kababayan. Ano po? Laging meron sinasabi na wag niyo akong papatay, wag niyo akong papatay. Si Lebiste, mga bossing, isa din ho yun. Sabi, wag niyo akong papatayin kasi malalaman ng taong bayan ang katotohanan. Abay, gago yata Peruin mo. Kapag ka hindi pala siya pinatay, yung katotohanan itatago niya lang. Di ba? Tsaka ang dami-dami itong mga ito laging sinasabi, papatayin, may papatayin sa kanila, may papatay. Hanggang ngayon, buhay na buhay itong mga to. Nation plot, and I don't think naman na meron, pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan, di ba? At marami nagsasabi, Huwag kayong mag-alala. Masaya doon sa loob ng kulungan. Kung sakali. Ay, alam mo, Peter, if ever man, pwede kang maging pastor doon. Di ba?
Lito the Great, asa na kaya si Bato? Sabi, andyan lang yan, hayaan muna natin siya magmuni-muni. Kapag ka medyo nababagot na yan si Bato, lalabas din yan. Pagkalabas yan, diretso lipad ng eroplano niyan, no? Oh, pwede hong magpastor si Alan Peter Cayetano do sa loob no? Lance Christian Baldanzo. No, mahilig bumasa ng Biblia ho O, di ba? Tingin ko kulang sa loob ng kulungan yung mga pastor-pastor na ganyan. Mangangaral ka. Tsaka ang dami. Naku, kapag ka si Roque, umuwi na din. Ang sabi po ni John Vic Remulla, mga kababayan, yung asylum daw po na ni-request ni Roque, tablado na daw po. So sa madaling salita, sa mga susunod na mga panahon, iuuwi na din po si Roque. Naku po, mga kababayan. Magkakaroon yata ng federasyon dun sa loob. Ano? Tuloy na nga natin to kung ano-ano naiisip ko. Yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi Plunder nga daw po. Ano pa gusto mong paikutin dyan? Naliwanagan naman yan nung assistant ombudsman ni si Miko Clabano. No, na hindi lang po sa pagnanakaw sa salapi ng bayan yung plunder, kundi pagtanggap din po ng mga regalo na hihigit sa 50 milyones po. 75 pa. 75 million pa ang ibinigay sa kanya nung kampo ni Mike Defensor. Di lagpas sa indirect bribery, pasok sa plunder. Yun nga lang, walang bail. yan sa mga nag-donate like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, bailable yan kasi Sandali, donate doon sa kanyang kampanya. Hindi nga isinulat ni Marcoleta doon sa kanyang sose Alam mo, linagay, wala, zero, nada, empty. Wala. O paano niya ngayon papatunayan? Ito naman pong natanggap ko na galing na, ito naman pong 75 million na natanggap ko sa kampo nila Mike Defensor, para naman sa kampanya ko. Kung wala siyang maipapakitang ganun, na ito po, tingnan nyo, sinulat ko nga po sa sose ko na 75 million ang inilagay o ang idinonate sa akin nila Defensor. Walang mapakitang ganun. Kaya mukhang tagilid talaga si Marcoleta dyan. hindi naman porke nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin. Pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, di ba, Kasi nga plunder. yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin nyo po hindi stressful, kung tingin nyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak, kailan po ba yung mga probinsya. Sandali. Maputol ko lang si Alan Peter Cayetano. Kasi nag-request dito si Ronnie De Guzman. Sabi, like tayo at subscribe. Ang nakikita ko, 1,334 viewers tayo ngayon. Tapos, ang like natin, 271. Aba, simple lang ang pagpindot dyan, Pagpindot lang, gano'n, kapag ka-nilike niyan, mas madaming like na nga lang ang hinihiling namin sa inyo para i-share ni YouTube yung aming content at yung live. Kinatatamaran nyo pa. Sabi ni Babanto, Katane, pang 273 ako, Boss Mark. Yaan, di ba? Simpleng pagpindot ng like. Anyway, tuloy na tayo, mga kababayan. Ang hindi mag-like, pangit. Bahala kayo dyan. siyang napabayaan ay magkakaroon din ng trend, ng internet. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero nakita mo hindi ka inatrasan? Sabi ni Lito the Great, ayan, na-like na. Para napilitan pa, sir. Salamat po. Si Lacson talagang matapang yan. At saka, yan,
Peter, malupit mag-imbestiga yan. Hindi yan nag-iimbestiga nung hausaw lang. Kung naalala mo, ang Pangulong Bongbong Marcos ay mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos inilatag po yung 15 na mga kontraktor na nakakatanggap ng proyekto galing sa administrasyon, galing sa gobyerno. Inilatag. Pero sila Lacson, pinupuntahan na mismo nila yung mga flood control na mga project at yung mga ghost project at yung mga substandard project.